Okay, so ito yung Tecno Pova 7 Ultra 5G. Binulabog nito ang lahat kasi alam niyo yung mapapaisip ka na lang ng pwede pala yun? Ganitong presyo tapos ganito yung specs. Talagang magtataka ka na lang na meron palang ganitong smartphone na hindi masyadong alam niyo yun yung mapapagastos pero talagang masusulit mo siya dahil maganda yung specs nito. Guys, 70 watts ultra charge, meron siyang 108 megapixel na main camera, IP64 dust and water resistance. Solid ang specs ito pagdating sa performance, maganda yung chipset. Okay ang display, mataas ang battery. At syempre, gaming phone, no? Alata naman, di ba? And for sure, sa mga nakapag-pre-order na dyan, talagang mas sinulit nyo to dahil syempre, mas mababawasan pa yung price dahil sa kanilang early bird promo plus may mga freebies pa silang pinamimigay. Tara, pag-usapan natin to kaya wag na natin patagalin pa. Ang hina. Let's do this. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, so ito nga ang Tecno Pova 7 Ultra 5G. Ang official price nito is 16,999 pesos para sa 12 gigs of RAM, 256 gigs of storage. By the way, bukod sa napakagandang box nito na pang gaming ang vibe talaga, meron silang mga pinamigay na mga freebies, no, tulad nitong official PUBG dito Steam, no. And then itong mga tinatawag nila dito is keys card, no. Mamaya papakita ko sa inyo kung para saan nito pero makakatanggap kayo nito. At nagulat ako guys kasi meron siyang kasamang 5,000 mAh capacity na wireless power bank. So dun pa lang sa mga freebies na yon plus yung kanilang discount talaga namang solid na. Okay, so game. Isa-isayin na natin yung mga nagustuhan ko dito sa phone na to. By the way, na-unbox ko na siya. Ito yung itsura niya guys. Medyo may pagka-familiar yung design niya. Pero this one guys, may pagkakaiba siya doon sa sinasabi kong brand. Hindi, wala yun. So yung take nila ngayon dito sa Pova 7 Ultra 5G, medyo mature na yung itsura niya guys na may pagka-elegant pa rin. At the same time, andun pa rin yung pagiging gaming phone niya, no? Kumbaga parang nasa gaming side pa rin siya pero at the same time, pwede sa mga casual user, ganun. Isa sa pinaka-highlight ng phone ito pati din sa kanyang design ay itong kanyang camera module na not the usual size or shape, no, na madalas natin nakikita. So kakaiba siya. At the same time, meron silang in-integrate dito na feature, no. Ang tawag nila dito is status light. Nagustuhan ko naman dito is hindi lang naman siya design lang, functional siya and magagamit din naman natin to sa iba't ibang bagay pagdating dito sa phone. Next na gusto kong ipakita sa inyo guys na talagang na-appreciate ko no yung ganitong step na ginawa nila is yung case. So para sa case, meron tayo ditong clear case pero kung makikita nyo meron tayong metal ring dito which means pwede natin siya kabitan ng any MagSafe compatible na gadget or accessories tulad na lang yung free na wireless power bank na kasama. So ito, ina-attach lang siya dito guys. And yep, unahan ko na kayo, meron siyang wireless charging. No? Sa ganitong price, meron siyang wireless charging. So, bukod dito sa power bank na to, yun nga, pwede natin siya kabitan ng ibang accessories at itong case card nila. So, sana marami pa tayong mga makitang ganitong features, no? Pagdating sa design na, alam niyo yun, possible naman pala eh. Pwede naman natin palang gawan ng mga ganitong klaseng ideas, no? Or style. So, ito guys, nilalagay siya dito. Magnetic siya. Meron siya ditong metal ring. And then ina-attach lang dito sa likod ng case and yun, from plain meron ka ng concept case na naka-attach dito, di ba? Pwede naman pala yung ganito eh, no? Ito yung isa sa na-appreciate ko dito sa Tecno Pova 7 Ultra 5G astig. Alright, pag-usapan na natin yung kanyang software and yung kanyang performance dahil connected to sa design nito guys. Kasi first time din nilang ginawa ito guys na meron siyang user interface na similar sa design mismo ng phone. Tingnan nyo, pati yung kanyang mga icons, meron siyang orange accent na makikita naman natin sa mga
alam mo yun, ibang part ng phone, pati yung kanyang power button may orange accent, at yung kanyang kabuuan na theme, no, talagang naka-concept siya sa mismong phone. Again, na-appreciate ko na naman yung ganitong style at sana magtuloy-tuloy ito. Para sa performance na to, yung chipset na ginamit dito ay MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI processor yan. Meron tayo ditong 12 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. Meron siyang 6,000 mAh battery na supported ng 70 watts fast charging at 30 watts wireless fast charging. Pagdating sa real life performance nito, para may idea kayo guys, sa Antutu benchmark, ang score na nakuha natin dito ay more than 1.3 million points. Magandang numbers yon, no? Pagdating sa guys, sa PC Mark, tinest ko yung kanyang battery life. Hindi ko alam, sana maiayos nila ito sa susunod na software updates. Pero nakakuha lang tayo dito ng 9 hours and 55 minutes. Sa 6,000 mAh battery na capacity nitong phone na to, medyo nakakagulat siya kasi matakaw pala siya sa battery, no? Pero hopefully, no, na ma-optimize to. Gaming phone siya, so talagang kailangan natin siya magamit ng pang bardagulan talaga. Pero hindi lang naman yon, para at least magamit natin siya ng buong araw. So yun lang naman, take note lang. Pero pagdating sa gaming guys, dito na papasok yan. Sinubukan ko siya sa Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, and Call of Duty Mobile. And by the way pala guys, supported ng 120 FPS sa PUBG, sa Mobile Legends, sa HOK. So kung isa doon or lahat ng game na yon, yun yung madalas mo nilalaro sa smartphone, talagang ito yung kailangan mong phone talaga, na gaming phone, no? Kasi yun nga, makakakuha tayo dito ng smooth gameplay na talagang hindi tayo mahihirapan, no, na maglaro. Nung nag-game test ako, sinagad-sagad ko yung graphics nito, pero napakaganda ng performance na binigay nito sa akin. Talagang smooth, may enjoy mo talaga at talagang mapapasabak ka dahil ilang oras ka maglalaro na talagang okay na okay pa rin ang performance nito. Well, minor issue lang naman, nag-iinit yung phone, no? Pero hindi to the point na talagang mapapaso ka. Mag-iinit siya, lalo na kapag yung room temperature or yung kung saan ka naglalaro medyo mainit. So make sure lang na it's either meron kayong external or meron kayong gamit na phone cooler or nasa malamig kayong pwesto tulad nitong sa room studio ko na naka-aircon. Nakatulong din dito na meron siyang dual stereo speakers na talaga namang magiging immersive yung gameplay natin dito, no? Lalo na pag alam niyo, nasa around 90 to 80% volume. Talaga marinig mo yung footsteps, ganyan, gunshots. And yun, mas lalo mo siyang may enjoy. Meron pa rin tayo ditong parang yung game panel, no, na pwede natin i-adjust yung mga settings dito tulad ng kanyang performance, power saving, balance, and performance. And then meron din tayo ditong quick access tools kung saan pwede natin i-on dito yung bypass charging, no. Kung talagang maghapon tayong gustong maglaro, pwede natin i-on to para at least kahit na naka-charge siya, direct na yung kanyang charging doon sa mismong outlet. Mas mapapreserve mo pa yung battery lifespan ng phone na to. So yun yung isa sa nagustuhan ko rin dito. And then meron din siyang iCare for gaming at yung kanyang esports mode. Ito guys, kapag in-on mo to, walang notification na papasok, walang call na papasok. Alam nyo yun, para hindi tayo malito or maistorbo habang naglalaro. So I think ito, ginagamit ito ng mga players natin, no, sa tournament para at least talagang focus na focus sila. Ngayon, pagdating sa kanyang display guys, solid. Maganda rin yung display nito, no? Full view yung kanyang display. Symmetric yung kanyang top, button, left and right. Manipis. Para sa specs ng display nito, meron siyang 6.67 inch na AMOLED panel na merong 144Hz na sagad na refresh rate, typical brightness na 1600 nits hanggang 4500 nits peak brightness. Isa sa nagustuhan ko sa display nito guys ay pwede tayong mamili kung anong resolution at refresh rate ang gusto nating alam yun, i-select. Kung gusto natin makatipid ng battery, pwede natin siyang ilagay sa 1080p resolution. Sa refresh rate, pwede natin siyang isagad lang ng standard 60Hz, naka-auto, or yung pinaka-maximum na 144Hz. At ito pa yung isa sa nagustuhan ko kasi meron siyang customized app refresh rate. Meron tayong mga apps dito na supported ng 144Hz, and then meron tayong other apps na pwedeng pagpilian dito kung gusto natin ilagay siya sa pinaka-highest or sa standard 60Hz. Sa ganitong paraan, mas makakatipid pa tayo sa battery. Okay, so balikan natin itong status light na meron dito sa likod or sa camera module niya.
So ito nga yung status light na sinasabi nila guys, and then meron tayong mga supporting apps na pwede dito like yung timer, kapag nag-start ng game, while charging, low battery reminder. Meron din siyang notification ringtones na pwede natin pagpilian na naka naman siya dito, naka-base naman din siya sa effect ng ilaw. For example, ito. Yun. Yan. 'Di ba? So, yep. Grabe na nakakatuwa lang kasi sa ganitong price, may bonus kang ganitong klaseng feature na meron dito sa phone na to. Again, inuulit ko guys, hindi para sa lahat itong feature na to, pero sabi ko nga, bonus na lang ito kasi nga sa price na to guys, hindi na ako magrereklamo na meron pang ganitong klaseng feature dito sa POVA 7 Ultra 5G. And lastly na pag-usapan natin ngayon is yung kanyang camera. Ito, babalikan ko lang kayo dun sa part na minamarket ng Tecno ito as gaming phone, pero not bad. Okay yung mga nilagay nila dito sa camera niya, no? Meron siyang 108 megapixel na primary camera, may kasama siyang 8 megapixels ultra wide, and then meron siyang 13 megapixel selfie camera. One of the camera feature na nagustuhan ko dito is pwede tayong mag-shoot dito guys ng 4K 30 fps at 4K 60 fps. 60 fps sa main camera and then 4K 30 sa front camera nang may ultra steady mode. Nakakatuwa lang kasi yun nga, gaming phone siya pero at least 'di ba naipasok nila dito, and yun yung talagang madalas na nire-request ng mga consumers at kami na mga reviewer na alam niyo yun, sana at least meron tayong 4K both main and front camera. At meron tayo dyan dito sa Tecno POVA 7 Ultra 5G. Ito yung mga nakuha kong shots dito sa phone na to, and unahan ko na kayo guys. Yes, okay para sa akin yung mga nakuha ko dito at decent naman sila. Okay, ito yung sample video recording dito sa Tecno POVA 7 Ultra 5G. Ito yung sa main camera niya guys, and I'm shooting 4K 60 fps. Yes, tama kayo ng pandinig. 4K 60 tayo dito, at bonus pa, naka-on yung steady mode nito, kaya as you can see, smooth ang movement natin dito kahit na naglalakad. Ayan, at syempre dahil 4K guys, nakakuha tayo ng decent details pagdating dito sa main camera. Okay, ito naman yung sa front camera niya guys, and as you can see, medyo maalog siya ng konti kasi hindi naka-on yung steady mode nito, no? Pero still, kapag in-on natin yan, ayan, naka 4K 30 fps pa rin tayo dito, pero kung makikita nyo, medyo lumapit ako sa inyo ng konti dahil naka-on yung steady mode niya. So ito, mas okay na yung movement natin dito, mas smooth na siya, at pwedeng-pwede na kapag nagva-vlog. Yun nga lang, sobrang stretch na ng kamay ko dito, no? Pero almost, ano lang, itong bandang mukha ko lang yung nakikita nyo. So, yun lang. Idagdag ko lang sa camera feature nito, meron silang AI Studio kung saan, yun nga, may mga AI features tayo tulad ng AI Sharpness Plus, AI Eraser, and AI Extender. Very useful talaga itong mga ganito, lalo na sa mga mataong lugar or may mga, alam nyo, hindi maiwasan talaga na merong mga tao na pwede nating tanggalin doon sa mismong frame nang hindi halata na ginamitan ng AI, dahil very natural lang din at napaka-realistic nung pagkakagawa after na matanggal yung object or subject na yon. Alright, that's it guys for today's video. Ito po ang Tecno POVA 7 Ultra 5G. Pros and cons tayo, no? Again, unahin ko na yung kanyang wireless charging, no? Sa 16,000 pesos, meron ka ng wireless charging dito, 30 watts pa, and then 70 watts na wired
And then, okay yung kanyang display guys, 144Hz plus AMOLED display, mataas pa yung kanyang brightness. Performance is good. Nakita nyo naman kanina, sagad-sagad yung graphics, pero okay yung performance na binigay niya. At the same time, yun nga, meron tayo sa Mobile Legends, PUBG Mobile, and HOK na supported ng 120 FPS. So talagang may enjoy nyo siya ng smooth. Next is yung kanyang design na solid din. Bonus yung kanyang status light dito. At yun, yung mga kasamang ito, tulad nitong case na to na meron siyang case card, yung kanyang wireless power bank. Now, para sa cons, actually hindi naman siya talagang cons, no? For me, parang concern lang. Meron lang tayong isang variant dito which is 12256. Para sa akin guys, bitin ako dun sa 256, no? Sana man lang kahit naglabas sila ng 512 gigs na storage or much better kung 512 and 1 terabyte para at least 'di ba makapag-store tayo dito ng maraming games na talagang high demanding pagdating sa storage, at the same time makapag-store din tayo ng files, photos and videos. Pero again, sa akin lang naman 'yon. And then next is wala siyang audio jack. I think hindi na ito masyadong cons dahil sanay na rin naman na tayo. Marami na rin naman tayong mga earphones na pwedeng mabili online, di ba? And pangatlo is yung battery performance nga. So kung ma-optimize nila ito sa susunod na updates, hindi na siya cons, no? Kasama na siya sa pros. Pero okay guys, ano sa palagay nyo? Kumusta itong Tecno Pova 7 Ultra 5G para sa inyo? Comment down below. Pag-usapan natin yan. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice!